Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na PBBM galit na. Nako. First Lady Lisa Binisto na, admin bagsak na. Nako. Yan po mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin yung mga ilan sa mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At eto na nga po mga kababayan, unahin na po natin itong ito pong post ng Philippine Star or philstar.com mga kababayan. Sinasabi dito na si First Lady Lisa Marcos honored women ambassadors and female spouses of heads of diplomatic missions in the country during a cocktail reception at Malacanang on Thursday as part of the celebration of National Women's Month. Yan mga kaubayan. Ito naman po ay sinasabing fake news. Ayon po kay Attorney Vic Rodriguez mga kaubayan. Ito pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Nilabas ng PhilStar isang fake news. I can even call that as a fake news. Why? May karapatan akong tawaging fake news po yun. 2022 pa po yung larawang yun. And I challenge that paper. Bakit sa dinami-dami ng kuha at picture ng taong yan, sinama nyo yung lumang picture namin, nakasama ako. Fake news ko kung tinuturing yan. Bakit? Hindi po magkatugma yung larawang ginamit doon sa storyang gusto nilang ipabalita. Magkaiba po yun. Wala ba kayong sariwang kuha? Wala ba kayong sariwang kuha na may kinalaman doon sa buod ng storyang inyong inilathala? So ang ibig sabihin po dito ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, ito yung picture nila, iba naman po yung event. Ito yung event nila, iba naman po yung picture mga kababayan. Yun po hindi nagtutugma. Bakit kaya hindi nila kinunan yung mismong event mga kababayan, no? May tinatago ba sila? Yung issue patungkol po dito kay First Lady na nandun pa sa LAD umano ay parang totoo mga kababayan sapagkat ilang araw na, 1 week na yata or 2 weeks na, no? Correct me if I'm wrong mga kababayan, na puro po mga flashback or mga noon pa, no, mga past pictures ang mga pinopost sa kanyang social media account mga kababayan. Apakahina naman ninyo. Hina naman ninyo. At wala ba kayong bago-bagong larawan? Sana man lang nung kinuha last week na solo niya, ayos na yun. Nilabas ng PhilStar isang So, questionably talaga mga kababayan, no? Ito mga pictures na nilalabas ng kampo ni First Lady Lisa mga kababayan. Mga questionable. Bakit hindi nyo mag-live kayo? Di ba? Mag-live kayo kung talagang nandito kayo sa Pilipinas at may mga activities, programs kayong inaasikaso, di ba? O bakit hindi nyo kunan ng live yung mismong sinasabi ninyong programang yan or ano ba yan, activity na yan, di ba?
Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan sa patuloy na masasabi ba nating ka-fake newsan or kasinungalingan nitong ating First Lady mga kababayan. Okay? O, eto mga kababayan, eto pa. O, dahil po sa mga nangyari sa ating bansa mga kababayan, nako po. Mula sa 23%, naging 14% na lang po ang trust rating ng ating President Bongbong Marcos Jr. Bumaba ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. From 23% to 14%. Nako po. Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Talagang pabagsak na ng pabagsak. Akala ko ba ang impeachable ay si Vice President Sara Duterte. Pero po base sa mga resulta, no, na mga trust rating and approval ratings, parang mas impeachable itong ating President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Talagang nako, pabagsak ng pabagsak po ang trust rating ng administrasyon. Ito pa. Ito naman mga kababayan, no? Ito naman po yung naging statement ni Attorney Harry Roque. Ito pong sabi ni Attorney Harry Roque mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo. Marcos Jr. seems to have an obsessive disorder with the Dutertes. Not a single day passes by without PRRD or BP Inday being mentioned in the palace press briefing. So nga no, palaging tinitira sila no. Why zero in on the Dutertes when the current administrations or administration can boast its accomplishment? Oo nga no. Bakit mag-focus lang sila sa Duterte? Dapat yung mga nire-report nila, yung mga accomplishment ng administrasyon. Sabi pa po ni Attorney Harry Roque, not unless there is nothing PCOU si Claire Castro can boost. Yun nga, wala silang may pagmalaki, no? Can you heard of updates of new projects, insightful policy initiatives, or groundbreaking achievements? Wala Walang ganun. Walang ganun silang pinabalita. Alam niyo po kung ano lang palaging hina-highlight nila. Si PRRD o di kaya si BP Inday Sara Duterte. Yun lang po, no? Yun ang trabaho ni ni Castro. Ang Maritizen, no? Ang Maritizen, ang Duterte, si PRRD at si BP Inday. Yun po ang trabaho. Instead na magbalita sa atin kung ano nang nangyayari mga kababayan sa ating ekonomiya, sa atin pong agrikultura, at kung ano-ano pa, di ba? Mga big ticket projects. Wala tayong naririnig na ganon. Ang naririnig lang natin ay lahat ng issue, kailangan at the end of the day, masisi nyo ang mga Duterte. Yun lang po. Sa tama po ba mga kababayan? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po, nanggigil na. PBBM na siya. Eto na. Pag-usapan natin ngayon yung sagot ni Senator Amy doon sa pagkagalit, nagalit na ang Pangulong Marcos sa kanya. Yun na nga, hindi na siya binabanggit sa mga campaign rallies. At ito ang kanyang sagot. Yung nagalit na ang kanyang kapatid. Sabi niya, ito post ni Ching Lo. Tapos may sulat na a personal plea. Nagulat naman ako nung nagalit na siya kasi nga siguro hindi na nagtutugma yung mga sagot nila sa Senate hearing. Hindi ko naman kasalanan yun. Ngayon, kung papaano nagalit, kasi naaalanganin na ako. Hindi na ako pumunta sa Tacloban City.
Yun, yung campaign rally ng Alyansa sa Tacloban na first time. So nagalit pala si PBBM mga kababayan. After magalit ni PBBM, eto namang action ni Executive Lucas Bersamin, no? Na hindi na papayagan na umattend pa itong mga subordinates ni President Bongbong Marcos Jr. dyan sa gagawing second hearing ng pag-aresto dito kay former President Duterte. So, yan. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, no, hindi na nagtutugma ang kanilang mga statements. Hindi siya hindi siya nag-attend kasama si Congresswoman Camille Villar. So, tatlong alyansa rallies na na-absent. Itong si Senator Amy hindi na nagpakita kasama si Camille Villar. So, inaamin na rin ni Senator Amy na hindi na sila nag-uusap na magkapatid. At yun na, formal na siyang kumalas sa alyansa. Ito, mayroong personal appeal si Ching Lu, isang very active sa social media ito na susundan ko niyang mga posts. Sabi niya, a personal plea, Dear Senator Amy Marcos, I write to you today not as a political observer, but as one of the millions of Filipinos whose hearts are breaking, who watch with disbelief as our beloved former President Rodrigo Duterte was dragged away from his homeland and imprisoned in the Netherlands. I am writing to you because I believe in your strength. I have seen your courage in the Senate, your unwavering commitment to the Filipino people, and your boldness in challenging even your brother when necessary. And now, your country needs you more than ever. Only you can expose the President's betrayal. As Bongbong's older sister and a senator of the Republic, you could launch a part 2 of the public inquiry you conducted a week ago. Use your influence in the Senate to hold your brother accountable. You have the power to get vital pieces of evidence of a secret collaboration with the Interpol and the ICC, such as covert communication logs or class. Paano pa nga po iimbestigahan, no? Hindi na po pina-attend ng Pangulo, yung kanyang mga subordinates, yung kanyang mga tauhan, hindi na po makikipag-cooperate diyan sa investigasyon ni Senator Amy Marcos patungkol po sa pag-aresto dito kay former President Duterte. Hindi na po sila makikikooperate. Binastos na po nila si Senator Amy Marcos, no? Sana lang, yun nga po yung sinasabi natin lagi, no? Sana po magkaroon ng pangil, no? Lakas ng loob, kamay na bakal itong si Senator Amy Marcos para pilitin, no? Na lumabas talaga ang katotohanan, although alam na natin ang katotohanan that there is something wrong with the arrest of former President Duterte, pero kailangan pa rin natin, mga kababayan, ng mga taong magiging accountable sa pagkaka-aresto kay former President Duterte. Kasi hindi naman po iyon magic, no? Dumaan po yun sa proseso at may nagplano po ng lahat ng yun. At ang nagplano, ang nag-execute ng labag sa batas, labag sa konstitusyon ng Pilipinas ay dapat pong maparusahan, no? Sapagkat kapag ang ordinaryong Pilipino po, mga kababayan, ang nakakapag-violate ng simple law, nakakapag-violate ng mga batas sa ating konstitusyon, talagang pinipilit na maparusahan, mga kababayan. Kaya naman, hinihiling po ng ordinaryong Pilipino, no, na itong ayaw mag-cooperate dito sa sinasagawang investigasyon ni Senator Amy Marcos, sana naman po ay maparusahan din. Kung ayaw nilang makipag-cooperate, no, na mailabas ang buong katotohanan, pwede ba Senator Amy Marcos, no, makontempt ang mga ito? Kung kaya mo lang naman, kasi kung magawa mo yan, talagang magbabago po, no, yung tingin ng mga Duterte supporters sa iyo.
Lalo na kung maghahain ka ng impeachment article about your brother na si President Bongbong Marcos Jr. Mas lalo kaming maniniwala na para ka talaga sa bayan. Kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ako, hanggat hindi po nagagawa yung dalawang yun, na mai-contempt itong mga hudas, at magkaroon po ng impeachment against PBBM, itong si Senator Amy Marcos, ay doon pa lang po tayong maniniwala, no? At baka sakali mapagbigyan natin po siya sa kanyang kandidatura sa pagiging senadora, di ba? Classified memos from Malacanang that authorize FPRRD's illegal extradition. Condemn your brother's betrayal from the Senate floor and demand for Duterte's immediate repatriation. The people deserve to know the truth and the nation is watching. You can lead us in the fight for justice. I know that you love Tatay Digong. You stood by him when he fought against corruption, criminality, and foreign exploitation. Now you can honor his legacy by exposing the government's collusion with the Interpol and the ICC. I know that turning against your own brother will be painful. I know it will come with political risk and personal sacrifices. But I promise you this, the Filipino people will stand with you. The Duterte supporters will fight alongside you. Correct, mga kababayan. Pag nagawa yon ni Senator Amy Marcos, talagang mat-turn yung table, no? Kung ngayon parang nagdadalawang isip pa tayo sa ginagawa niya, pero pag ginawa niya yun, mga kababayan, may makontempt lang siya at maipakulong talaga, ma-detain dyan sa Senado. Pero mukhang ano pa rin, baka drama lang, no? Ang gawin mo na lang, mag-impeach mo na lang yung kapatid mo. Yun lang ang paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Kapag nagawa ba yan ni Senator Amy Marcos, ay babalik na ang tiwala natin sa kanya? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po, mga karibin natin sa baba para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.